Yan mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga tol. So, maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong walang sawang pagsuporta, no? At papasalamat din ako kay Gerson na nakita niya ako at natulungan ako ni Gerson. So, medyo masakit pa yung ulo ko mga tol, no? Tulad na sinabi ko, nauntog yung ulo ko pagtalon doon sa bangin. Para sa karagdagang kaalaman ng lahat, yung kasama ko pa si Brad Kilaw, saan may i-rescue sana kami na bihag na kasamahan namin. O yung napasok namin ni Kilaw mga tol ay isa palang kampo o kuta ng mga bandidong hukbo. Kaya kami nagkahiwalay ni Brad Kilaw mga tol. Nahabol kasi kami ng pagkaambos namin. Kung hindi ko ginawa yon, ako kasi yung nagpapahabol mga tol, para hindi mapokus doon kay Brad Kilaw. Kasi si Brad Kilaw kasi yung mas malapit doon sa kanila. Yan, sinagupa ko na lang. Kung hindi ko ginawa yon, mahuhuli talaga si Brad Kilaw, no? Kaya yung kinuha ko kasi yung intention ng mga kalaban, yung pagsagupa ko sa kanila, pinalayo ko si Brad Kilaw. Sabi ko kay Brad Kilaw, pilitin mo na mapasok mo at makuha mo, kung malapitan mo yung bihag, kung sino man yon, yung bihag na yon. Kaya ako yung sa mga kalaban, humarap sa kanila. Nung nagipit na ako, wala akong matakbuhan, doon ako tumalon sa tatlong sniper kasi nagtira sa akin. Tumalon ako doon sa bangin. Doon, yung naalala ko lang mga tol, doon sa may malapit siya sa may ilog. Kasi may malay pa kasi ako nung tumakbo ako doon sa may sa may ilog. Pipilitin ko sana na maano ko yung ilog. So yun lang, doon lang yung naalala ko. Yung pagkamalay ko ay kasama ko na si si Gerson. Kasi napakataas kasi yung bangin na tinalon ko. Nauntog kasi yung ulo ko pagtalon ba. Kasi yung kaliwang paa ko kasi mga tol ay na block doon sa doon sa sanga ng kahoy, nasagi. Kaya yun, nahulog ako, pagulong-gulong ako papunta doon sa ibaba. Pero nung pagkarating ko doon sa ibaba, bago nauntog yung ulo ko sa sa bato, nakatakbo pa ako. Pero wala na, dilim na yung paningin ko. Pero patuloy pa rin humahabol yung mga tauhan ni Commander Vargas. Pero pinagtataka ko mga tol, may mga tauhan si Commander Vargas na hinayaan nila ako. Hindi naman sila gaanong kalayuan sa akin mga tol, no? Tatlo sila na medyo malapit sa akin, pero hinayaan nila ako na makatawid ako sa ilog, no? Hinayaan nila ako. Pero yung iba nagpapaputok pa rin. Pero nagtataka ako sa tatlo, hindi nila ako tinuluyan na hinabol. Pinabayaan nila ako, no? Wala na akong ibang matakbuhan kasi yung ilog na yun masyadong malalim. Tapos maraming mga damo. So, pagka gising ko na lang, nagulat ako na nasa harap ko na si Gerson. So, pagkatapos naman nun, nagsasalita sa akin yung matanda, si Lolo. Pero parang panaginip ko na lang yun, yung narinig ko yung boses ni Lolo. O, sa tindi ng yung sugat,
Kasi malubha kasi yung kalagayan ko noon. Parang nananaginip na lang ako na nagsasalita yun si lolo mga tol. Kaya yun, pagising ko ulit, tinakpan na ako ni Gerson ng mga dahon ng saging doon sa ilalim ng damo. Para siguro kung may mga kasamahan niya dati na dumaan ay hindi ako mapansin. Kahit makati yung mga damo na tinakpan ako ni Gerson, tiniis ko lang yung kati, no? Pero okay lang naman, may naman dahon ng saging. So mga tol, pakishare na lang ng video ko, no? Para makaabot din ito sa mga kasamahan ko. Pagkasakaling nandito sila, sana ay masagupa nila kami, matagpuan nila kami habang pababa kami ngayon. Kailangan ko muna talagang makababa para doon ko muna ipagpatuloy yung pagpapahinga ko sa bahay. Kasi ito na lang yung problema ko, yung ulo ko napakasakit. Medyo yung ko dito sa may hita ko sa paa, medyo okay naman, maigalaw ko na maayos. Ito na lang yun ko dito sa may likuran ng balikat ko mga to, medyo masakit pa, no? So pipilitin ko na makaalis kami dito sa gubat ni Gerson. So ilang araw din na hindi ko alam yung mga pangyayari dito. Wala na akong balita sa mga kasama ko. So sana ay ligtas si Brad Kilaw mga tol. O malakas naman yung kutob ko na ligtas si Brad Kilaw. Kasi ako kasi yung humarang sa mga humahabol kay Brad Kilaw, no? So pagkalingon ko kay Brad Kilaw na medyo malayo na siya, naka-exit na si Brad Kilaw, saka naman ako tumakbo. Kaso nga lang yung tinakbuhan ko, no choice ako, bangin pala, at napakataas na bangin. Kung walang ilog siguro doon banda, iwan ko lang kung ano yung mangyayari. Yun. Kanina pa to si Gerson, parang hindi mapakali. Relax lang son. Kakaalis din tayo. So buti na lang mga tol, nandito si Gerson, no? Tumulong sa akin. Alis na kami mga tol. Pipilitin ko na makalakad ng mga tol, dahan-dahan, para makalayo na kami dito, makaalis na kami. Tara son, pwede makahiram ng shade. Sakit kasi yung mata ko sa araw. Tara. Mauna ka son.
Kumukulog na yung ano ko tal. Son. Kumukulog na yung ano ba? Yung gamot na nilagay mo sa bag ko. Sa bag. Yo. May kumpiyansa ha. Son. May kumpiyansa ba? Dahan-dahan lang. Pahinga muna tayo, son. Sakit pa rin yung ulo ko ba? Parang bago lang ito, parang ano ba, naggawa ng apoy ba? Maraming yung bakas. Oh. Parang pinamumugaran nila ito ba? Teka lang. Parang may ano dito ba? Papahinga ba? Baka dito ka natulog ba? Hindi, ingat tayo dito. Baka nandito rin sila. Bakit mahina yung boses mo? Hihingal lang. Hinihingal ka? Hihingal lang. Dahan-dahan tayo. Son. May ilog dito, son. Yan, oh, ilog, oh. Yeah. Ano? Wag dyan, wag dyan. Parang iba yung pakiramdam ko. Parang delikado tayo dito. Yang ilog na yan, yan yung karugtong kung saan ako tumalon ba. Malapit lang tayo pala sa ano, kinaroroonan ng Commander Vargas. Parang ito yung ano ba, nadaanan namin ni Kilaw ba, papunta doon sa area ni Vargas. Hanap tayo ng ibang daan. Doon tayo, oh. Sige, mauna ka. Dahan-dahan na nga. Dahan-dahan lang. Magmasid ka. Huwag kumpiyansa. May mga bakas dito, son. Son. May mga bakas dito. May nagpapahinga siguro dito.
Tara.